What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika. Noong nakaraan lamang ay naging mainit na balita itong pagka-guilty ni Franz Castro at ni Satur Ocampo sa kasong kidnapping at child abuse. Kung kaya naman ang wika ni Madam Maharlika, bakit itong si First Lady Liza de Umano na isang sindikato hindi iniimbestigahan na dahil ba ay asawa ng kasalukuyang presidente na si Bongbong Marcos? Na paano na lamang itong mga karumaldumal na sangkot sa kanya tulad na lamang ng mga smuggling, puro party at alak sa Malacanang, pag-utang sa mga ibang bansa na walang kaalam-alam ang taong bayan, mawawala na lamang na parang bula. Pero bago lang mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, pati ang kapulisan parang nababastos na sa pinanggagawa ng kasalukuyang administrasyon. At hindi na nga natutuwa dahil tila joke time na lamang itong mga request ng mga AFP-PNP dito kay Bongbong Marcos. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang So saan tayo tutungo mga palangga? Saan tutungo ang ating bansa kung ang nagpapatakbo sa inyo ay ngagva? Kaya dapat talaga mga kababayan, bilang na ang araw ng mga yan. Bilangin mo na ang araw ni Marcos Jr. dahil wala na siyang pwedeng gawin dyan kundi ubusin ang pera ninyo. Balik-balik na tayo sa loto, di ba? Pabalik-balik tayo sa mga issue na yan. Okay? tama. Ano pa? Ano pa ang kailangan ninyong malaman para hindi kayo para kayo ay kumilos? 'Di ba? 'Di ba? Nasa demokrasya nga tayo, pero may demokrasya ba ang taong bayan sa ginagawa ng korupsyon, smuggling, kidnapping, 'di ba? Mataas ang inflation rate, mataas ang kaso ng human rights abuse. Remember itong si Castro at saka si Franz Castro at si Sator Ocampo na dapat wala na yan sa Congress. Sila pala ang tunay na mga child abusers. Taliwas doon sa Tama. binibintang nila at gusto nilang tugisin itong si Pastor Quiboloy. Sino ngayon ang napatunayan ng husgado na nandudukot ng mga kabataan? Di itong mga makakaliwang grupo. Pero anong ginagawa ni Romualdez? Anong ginagawa ni Marcos Jr.? Dapat siya mismo manawagan na yung si Franz Castro ay walang puwang dyan sa Congress dahil siya ay convicted na nandukot ng mga kabataan. Well, the same pattern with Lisa Tanas. Diba? So yan yung mga issue noon doon kay Ceausescu na yon. So yan ang gayahin dapat ng mga Pilipino na, you know what I mean? Napakadali lang yan kapag mayroon ng power, nagsama-sama na ang inyong mga power ranger. Okay? You have to capture these people kung gusto nyo pang iligtas ang ating bayan. Kasi, okay, so we have democratic government, democratic country. Ano ba ang way para bilangin ang oras ni Kuting? Impeachment. How can you win sa impeachment? Kung kasabwat niya lahat ang pinsan niya. 'Di ba? Hindi tayo mananalo dyan. The only thing is kung may kahiyan siya, si Bangag, which is wala, mag-resign siya. Yan ang pinakamabilis. Pero kung ayaw mag-resign, wala tayong laban sa impeachment, 'di ba? Para mabilang ng araw niya ay people's power. Power ng lahat ng sektor ng Pilipinas. And also, pwede rin pulboronic power. Ano yung pulboronic power? Sabi ko nga, you'll never know, baka magkaroon ng premiere night. So, I'm not sure yet, but you'll never know. Okay? So, gusto nyo pa kasing antayin Di ba? Gusto nyo pang antayin na ganun. Kayong mga men and women in uniform, kulang pa po ba ang mga ginagawa sa inyo? Pero okay lang din. Sige, kung gusto nyong antayin, baka mag-showing sa araw ng SONA niya. Ano gagawin nyo ngayon? Di ba? So, for sure, pag lumabas yan, sasabihin na naman nila, AI, di ba? Ngayon pa lang pinoprograma na yung utak ninyo. AI, katulad ng pre-op tsaka authority to op na nilabas ko na pinatutuhanan ni agent ng bayan Morales, di ba? So if I were you, mga palangga, you have to speak up. Get out from your home at magsalita talaga kayo ng, magsalita kayo ng mga sentimiento ninyo. Dahil wala na mga kababayan, di ba? Kailangan yan ay hulihin ninyong mga bangag na yan. Kayo ang humuli. Diba? Iniisip ko na lang, Iniisip ko na lang. Sabi ko, bakit kaya sinabi ni Inday yung designated survivor?
O baka naman itong mga militaryong nag-walk out, itatrangkahan na lang kayo dyan sa Congress. Okay? Pwede rin kayong trangkahan, ikandado na kayong lahat. 'Di ba? Na hindi na kayo makalabas, tignan ko lang. Possible din 'yon, 'di ba? So I think, ano sa tingin niyo? Ano ang ano niyo? Ano ang inyong advice, mga hitad? Ano ang gusto niyong gawin sa mga bangag na ito na karumal-dumal ang ginagawa sa inyong lahat? Ba? Hmm. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh, di ba? So, itong gobyernong ito suportado ang kaguluhan. Suportado ang pagbang-bang sa atin. Naalala nyo, sinabi mismo ng kanyang kapatid na merong 25 na target ang China, 25 target locations para magpa-boom, boom, boom. So, ito, nilalagay tayo sa kapahamakan. I think, ito yung mga pinag-uusapan doon during the command conference na hindi sila nag-agree ng both parties, yung mga bangag at ang ating mga magigiting na mga general. Dahil isasalang kayo nga sa mga bang-bang-bang mga palangga. So, wala na pong kredibilidad ang gobyernong ito. Okay? Dahil nga, lahat ng kajotahan ay nasa kanila. Nakikita nyo naman. Even our opinion. Yung ating mga freedom to protest. Correct. Anong ginagawa? Hinaharangan ng mga truck. Tapos, Tama. ang mga drama ni Marcos Jr., ano ba yung message niya kay Bangag Jr. last year, 'di ba, pinapunta yung mga matataas na general dahil nagpatawag ng command conference si Bangag Jr. O natatandaan ninyo ang mga vlog natin, hindi hinarap ni Bangag Jr. yung mga matataas na general. Okay? Sa halip, mga kababayan, ang humarap doon ay si Lagdameo. At ni isang tuldok, ni isang speech ni Bangag Jr., wala. Okay? Noon pa lang, galit na ang ating mga men and women in uniform, lalo na itong mga matataas na general na ito na binababoy, binabastos ng bangag na gobyernong ito. 'Di ba? Naririnig nila tayo, naririnig nila ang nga bells ko, naririnig nila, nababasa nila ang comment ko. 'Di ba? Naalala ninyo na may binatukan si Lisa Tanas. Okay? Na high-ranking official din. 'Di ba sinabi ko 'yan sa inyo? O may binatukan, sinasapak nga niya si Marcos Jr. eh. So ano pa nga ba ang e-expect mo, mga palangga? So anyway, so nung time na yon, nung December 28 na pinapunta ni Bangag Jr. ang mga high-ranking officials or mga generals, mga kababayan, binigyan niya ng sobre, suhol or bribe o pamasko. 'Di ba? So actually, even yung mga high-ranking na generals na yon, mga palangga, ay nalungkot sila or nalungkot sila o nadismaya sila sa ipinakita ni Bangag Jr. na nagpatawag siya ng command conference noong December 28, tapos walang conference. Sa halip, inabutan sila ng sobre na sinasabi ng ating mga general na nakakababa ng pagkatao yung ginawa sa kanila. Although wala silang magawa during that time, dahil nga, syempre, sila ay, mga general na sumusunod sa kanilang commander Bangag. Diba? Yung commander-in-chief Bangag nila. So, during that time, nandoon na yung feeling ng ating mga general na nakikita na nag-i-ego trip lang itong si Lagdameo, si Kuting, na hindi talaga sila hinarap. Imagine niyo mga palangga, kayo mga palangga, ako mga brusko, mga PMA-er, we respect you to those people, to those generals, to those mga palangga na talagang nagmamahal sa bayan. O, anong ginawa sa inyo? Binastos kayo, sinuhulan kayo, binribe, even yung mga chosen ones during that time, kung naalala niyo yung vlog na yon, na, nagkapanalig ni Bangag, nadismaya sa ginagawa ni Bangag at ni Lagdameo na hindi man lang nagpakita sa kanila na ang in-expect nitong mga general na ito, pag-uusapan yung mga national security, 'di ba? Mga gano'n, dahil mainit na yung issue ng ng China at ng also ng charter chains. O ano pa national security? Ng smuggling. O 'di ba? Yung paglaganap ng smuggling. So yun mga in-expect siguro nilang pag-uusapan ng mga general na ito, pero sa halip ay binigyan ng generous
allowance o cash gift during that time, December 28 yun, nireview Mm. ko ang ating mga notes, mga palangga. So doon pa lang binababoy na talaga ni Bangag Junior, kaya dapat talaga bilang na ang araw nitong NAGVA na to. Kaya kayo mga palangga ko, mga AFP, gusto niyo pa bang buhatin ko kayo at i-beso-beso ko kayo para kayo ay mag-speak up? 'Di ba? Nakikita niyo kung paano kayo binubusabos. 'Di ba? Kung paano kayo binababoy. Sayang naman mga estrella niyo dito, oh, mga dodong. Mga estrella niyo, kayo bigyan niyo kayo ng estrella si Lisa, yun ang estrella. Pag ginanon mo ang yung julo ng mga hitad, iikot yung kanilang ulo at magkakaroon ng makakita sila ng estrella. Gusto ko yan, sila ang bigyan yun ng estrella, yung mga bangag na yan. 'Di ba? So sayang po mga palangga kong mga men and women in uniform na you are fighting for the people, for the truth, for your country. Pero binabastos lang po kayo ng isang addictus benedictus. Nasaan na yung inyong mga what is your motto? Courage, integrity, loyalty. Nasaan po yung courage na yan, yung katapangan na yan para pitikin nyo yan si Bangag o kaya hilain nyo yung paa. 'Di ba? Nasaan yung integrity na yan? Kung mismo ang iyong Commander Dibangag at First Lady Dibartek, ay binababoy kayo. Nasaan? Wala kayong integridad. At where is your loyalty, mga palangging? You, PNP, AFP na mga palangga ko, where is your loyalty? For the Bangag, for the Bartek, o for us, for the Filipino people? Yan ang isipin ninyo. Last year pa, the moment pa lang, pag-upo pa lang ni Bangag at the fact na, like ISAF, di ba? I hope si General Chofilo magsalita na, no? Dahil for sure, maraming alam yan. Yung pakikipagsabuatan po ni Lisa Tanas, okay? Sa pangingidnap sa mga kabataan sa Turkey, minor de edad, at pakipagsabuatan kay Teddy Boy Locsin sa kanyang asawa, sa DFA, sa iba pa, sa Department of Justice at sa may pang ahensya ng gobyerno para sa katuparan itong kidnapping ni Lisa. So dyan pa lang, nasaan ang loyalty niyo mga palangga ko? Ang loyalty niyo para sa mga Bangag o sa mga bata o sa mga future generation? I believe yan ang ibig sabihin ng motto. Diba? Loyalty niyo saan? Not for the Bangag, loyalty niyo for the flag. Diba? Ang integridad ninyo ay hindi para lang sa what? Para sa mga smuggler, kidnapper, ganyan? No, that's for the Filipino people. Inabutan kayo ng sobre para kayong mga timawa, para kayong mga napakababang uri yung dating sa inyo na ang taas-taas po ng pinag-aralan ninyo, tapos bibigyan lang kayo ng bribe na ganyan, unless na lang if you like it, di ba? And that's taxpayers' money. Masarap kumain, masarap matulog, na kapag ikaw ay tunay na lumalaban sa taong bayan, para sa taong bayan, na bilang isang general, bilang isang sundalo, ay talagang umano ka sumusumpa ka sa Diyos, sa flag, sa bayan mo na ipagtatanggol mo ang taong bayan. Pero bakit ngayon? Anong ginagawa niyo palangga? Naulit na naman, and now this July 4 incident na sinasabi na nag-walk out. Okay, itong matataas na general at nagsabi, permission to leave, sir. Tapos sunura na yung ibang mga general.